Si Rei ay isang lalaking gamer na nakatira sa isang modernong Japan, kung saan ang isang laro na tinatawag na Infinite Dendrogram ay inilabas 2 taon bago. Matapos bilhin ang laro, isinuot niya ang headset at nag-login sa laro, kung saan sinalubong siya ng isang mabalahibo na mukhang pusa. Ipinakilala niya siya sa laro at binigyan siya ng gemstone na kilala bilang isang Imbro na nakakabit sa kanyang kamay tulad ng isang Omnitrix. Ang Imbro na ito ay ang kanyang susi sa kapangyarihan sa mundong ito, at pagkatapos ng maliit na intro na iyon, siya ay nahulog sa aktwal na mundo ng laro, kung saan siya nagising sa harap ng isang malaking entrance gate. Pumasok siya sa loob upang makita ang isang mataong lungsod na puno ng mga tao. Habang naglalakad siya sa lungsod, nabangga siya ng isang babae at bumagsak si Rei sa lupa. Hindi makagalaw si Rei dahil sa sakit, at halos hindi na nabubuhay dahil sa mababang level nito. Nagbanta siya na ay demanda siya dahil sa pag-atake sa kanya, kaya agad siyang pinagaling ng babae. Pagkatapos nito, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Lily, at casual na nagsusumikap na iligtas ang kanyang kapatid na babae na nahuli. Ibinigay din ni Lily sa kanya ang kanyang address para makapunta siya sa kanyang lugar kung kailan niya gusto. Sa sandaling makuha niya ang kanyang address, isang level 5 na quest ang nagpapakita, na ikinagulat niya, dahil nangangahulugan ito na siya ay isang NPC na may higit na kagandahan kaysa sa lahat ng mga babaeng nakilala niya. Pagkatapos nito, nagpa siya si Rei na pumunta at hanapin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sho, na matagal nang naglalaro ng larong ito at maaaring alam kung paano ito haharapin. Pagkaraan ng ilang sandali, nadiskubre niya itong nakasuot ng mascot na namimigay ng candy sa mga bata. Ipinaliwanag sa kanya ni Sho na ang larong ito ay lubhang makatotohanan at lahat ng kanilang ginagawa ay may mga kahihinatnen. Ipinaliwanag ni Sho na kung mamamatay sila sa laro, bibigyan sila ng 20 oras na pagkakaban, na katumbas ng 3 araw sa laro. Ipinaliwanag din niya na ang mga NPC sa larong ito ay parang totoong tao, at kung mamatay sila sa larong ito, mawawala na sila panghabang buhay. Pagkatapos marinig ito, nagpa siya si Rei na tulungan si Lily na mahanap ang kanyang nawawalang kapatid at humingi ng tulong kay Sho, at pumayag naman si Sho, dahil wala na siyang ibang gagawin. Pareho silang tumungo sa lokasyon, na isang abandonadong kagubatan na naglalaman ng maraming halimaw na insekto. Pagkarating sa gate, binigyan ni Sho si Rei ng proteksyon, ngunit sinabi sa kanya ni Rei na hindi niya ito kailangan. Pumunta sila sa loob at nakita nila si Lily na nakikipaglaban sa isang kawan ng mga halimaw na mag-isa. Habang sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid, si Sho ay tumatakbo patungo sa mga halimaw at naglabas ng isang maliit na baril at sinimulan niyang atakihin ang mga halimaw. Biglang lumabas sa lupa ang 3 higanteng centipede at inatake si Sho. Kapag nawala na ang alikabok, nakita natin na walang bakas ni Shu, at isang higanteng butas lamang ang nagpapakita, na mas malaki kaysa sa nasa puso ko pagkatapos akong iwan ng aking jowa. Bago pa makapag-react si Rei, sinubukan siyang salakayin ng isa sa mga centipede, ngunit si Lily, ang babaeng maganda, ay lumapit sa kanya upang tulungan siya. Sinabi ni Lily sa kanya na kunin ang kanyang kapatid na babae at tumakas. Kaya mabilis sinunggaban ni Rei ang batang babae at nagsimulang tumakbo patungo sa gate. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang isa sa mga centipede ay sumusunod sa kanila sa ilalim ng lupa. Nakaiwas siya sa pag-atake nito sa kanya at sinabihan ang batang babae na tumakbo patungo sa gate, habang siya ay nagpa siya na harapin ang higanteng centipede sa kanyang sarili. Walang laban si Rei sa halimaw at 3 beses siyang tinatamaan, at sa bawat oras kailangan niyang gamitin ang kanyang health potion para maibalik ang kanyang kalusugan. Ang centipede ay nawalan ng interes sa kanya at nagpa siya na sundan na lang ang batang babae. Hinahabol ito ni Rei, ngunit huli na ng tamaan ng centipede ang babae, at handa na itong kainin. Pero nasalo siya ni Rei bago siya makakuha ng anumang pinsala, na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Gayunpaman, wala na siyang potion na natitira, at parehong siya at ang babae ay malapit ng atakihin ng halimaw. Itinaas ni Rei ang kanyang kamay at nagmamakaawa sa Imbro na tulungan siya. Isang babae ang lumabas sa gemstone, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Nemesis, at gumawa ng isang kalasag upang harangan ang pag-atake ng halimaw. Si Nemesis ay naging isang malaking itim na espada, na naranasan ni Rei na hawakan. Sinabi ni Nemesis sa kanya na atakihin ang halimaw habang inaatake siya nito. Dumating ang centipede para sa huling pag-atake, ngunit inindayog ni Rei ang kanyang espada, agad na pinatay ang halimaw.
Pagkatapos ng labanan, pinagaling silang dalawa ni Lily, at nakaligtas si Sho salamat sa isa sa kanyang mga kasanayan, na nagpapahintulot sa kanya na maghukay sa lupa tulad ng mga manggagawang naghahanap ng mga ginto. Nagpasalamat si Lily sa kanya at naglakad pabalik sa bayan kasama ang kanyang kapatid. Sa hapunan, sinabi ni Sho kay Ray na hindi maganda ang kanyang suot ngayon. Kaya kinabukasan, dinala niya siya sa isa sa mga tindahan ng guild, at binilhan siya ng makintab na bagong gamit upang subukang ayusin ang kanyang sarili, at pinili ni Ray ang night class para sa kanyang sarili. Pagkatapos, ipinaalam ni Sho sa kanya na upang maging isang aktwal na kabalyero, kailangan niya ng rekomendasyon mula sa isa pang kabalyero. Kaya't mabilis na binisita ni Ray si Lily, at binigyan niya ito ng rekomendasyon, na ginagawang kwalipikado siyang maging isang kabalyero. Naghiwalay sina Sho at Ray mula roon ng landas, at si Ray, kasama si Nemesis, ay pumunta sa mga lugar ng Pangangaso upang pumatay ng ilang halimaw at makakuha ng higit pang mga levels. Habang pinapatay ang ilang mga goblins, napansin ni Ray na may dalawang babae na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblins ngunit nagkakaroon ng ilang problema. Nagpasya si Ray na pagalingin sila mula sa malayo, na nakakatulong na bigyan sila ng kalamangan, at pinapatay nila ang mga goblins. Pinasalamatan nila si Ray at ipinakilala ang kanilang sarili bilang si Rock na isa ring bagong manlalaro, at si Babylon ay isang imbro na isang magandang babae na pwede maging isang TikTok influencer. Magkasama silang pumunta sa isang cafe para kumain at naghihiwalay na sila pagkatapos na nangangakong sasali sila sa isang party balang araw. Mamaya sa gabi, pumunta si Ray sa isang kagubatan upang magkaroon ng higit pang mga levels. Ngunit bigla siyang nataman ng kung ano at nawalan ng ilang mga puntos sa kalusugan. Mabilis siyang tumalikod at nakita ang isa pang halimaw na papalapit sa kanya, na kanyang sinisira. Napagtanto niya na hindi ito isang halimaw, ito ay imbro ng isang tao. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo palayo sa lugar, habang naririnig niya ang mga taong sumisigaw, na maaaring mga hulugan lamang na pinapatay ng isa sa mga manlalaro ang iba pang mga manlalaro. Ngunit bago siya makatakas, napatay siya ng hindi kilalang manlalaro at nagising sa kanyang mundo, at binigyan siya ng 24 na oras na pagkaban sa laro. Pagbalik niya sa laro, nakita niya ang isang napakalungkot na Nemesis na naniniwalang kasalanan niya kung bakit siya namatay. Pinalakas ni Ray ang kanyang fighting spirit, at pumunta sila sa isang piitan upang pumatay ng ilang halimaw. Habang nasa loob ng piitan, pinapatay niya ang maraming zombie na halimaw, at habang bumababa sa isang hagdanan, inatake siya ng isang tao. Nagsisimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso, ngunit mabilis niyang hineranggan ang pag-atake, at nalaman na sa ibang player pala nanggaling ang pag-atake. Humihingi ng paumanhin ang manlalaro sa pag-atake sa kanya, dahil inisip niya na si Ray ay isang halimaw at kinutya niya siya na medyo kahawig niya nga ang mga ito, at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Figaro. Kumalma si Ray at mabilis niyang naalala na nakita niya siya sa tuktok ng mga leaderboard. Humingi muli ng paumanhin si Figaro sa kanila at umalis dahil gusto niyang manghuli ng ilang malalakas na halimaw. Nag-iisip si Ray kung maaari siyang maging kasing lakas niya at nagpas siyang kumuha pa ng ilang antas bago bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Kinabukasan, muling nakipagkita si Ray kay Rock habang nag-aalmusal, at ipinaalam niya sa kanya na ang lahat ng manlalarong killers ay tila namatay sa isang gabi. Ito ay tila napakakaiba, at sinusubukan nilang isipin kung ano ang maaaring nangyari. Biglang umupo sa table nila ang isang babaeng napaka-weird ang suot na nakasalamin, at nagpakilalang Marie. Siya ay nag-aangkin na isang reporter at sinabi sa kanila na maaari niyang ipakita sa kanila kung ano ang nangyari kapalit ng ilang pera. Kumuha si Marie ng bowl ang kristal, at ipinaalam sa kanila na 4 sa mga superior na manlalaro ng kaharian na ito ang tinawag upang patayin ang lahat ng 4 na gang na pumapatay ng manlalaro. Ipinakita niya sa kanila ang ilang mga clip ng mga superior na pinatay ang buong gang ng mag-isa. Ang isa sa mga superior na manlalaro ay si Figaro, na madaling pumatay ng isang buong kalaban. Katulad sa kanya, ang iba pang 2 superior ay madaling tinalo ang iba pang gang. Ngunit walang pagkakakilanlan ang superior na inatas ang pumatay sa gang sa norte. Ang norte ang lugar kung saan pinatay si Ray ilang araw na ang nakakaraan, kaya interesado siyang makita kung ano ang nangyari. Tila inulan ng apoy ang buong kagubatan, at ito ay nasunog ng malala. Pero ayon kay Marie, superior killer ang leader ng gang na iyon, at siya lang ang nakatakas. Pumunta si Ray upang siyasatin ang kagubatan at laking gulat niya nang makita ang lawak ng pagkasunog nito.
Habang naglalakad sa paligid sa lugar, napansin ni Nemesis ang isang portal kung saan pwede sila pumasok. Pumasok agad si Nemesis na sinundan ni Ray. Pagkatapos, nakita nila ang isang taong pusa doon at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa pagkawasak na dulot dito. Kinagabihan, muling nagkita sina Rock at Ray at nagpas siyang ituloy ang isang quest ng magkasama bilang isang party. Kasama rin nila si Marie, na nagsabi sa kanila na siya ay pupunta sa direksyong iyon at nais niyang samahan sila kung saan sina Rock at Ray ay parehong muling nag-isip na magkakaroon sila ng konting aksyon. Nagpasya silang magpahinga para sa gabi at magkita bukas ng umaga, upang mag-umpisa ng kanilang paglalakbay. Kinabukasan, nagkita-kita silang lahat at sumakay ng bagon na hinihila ng isang malaki at malakas na rhino, na pinaamo ni Rock dahil natutunan niya ang mga kasanayan ng isang beast tamer. Sa daan, nakita nila ang isang grupo ng mga manlalaro na napapaligiran ng ilang goblins. Nagpasya sina Ray at Rock na tulungan sila at patayin ang lahat ng goblins ng magkasama. Ang pinuno ng caravan ay lumakad patungo kay Ray upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ngunit biglang bumagsak ang isang malaking ogre mula sa langit at dumurog sa kanya. Sinabi ni Marie kay Ray, na mayroon siyang malaking bounty sa kanyang ulo. Napagtanto ni Ray na siya ay ganap na walang laban sa halimaw, ngunit siya ay nagngangalit at nagpasya na labanan pa rin ito. Sinuntok ng halimaw si Ray, ngunit napigilan niya ang pag-atake at naghahanda na rin si Ray ng isang pag-atake. Ngunit ang ogre ay nagpapalabas ng isang makapal at delikadong usok, na nagpapahina sa mga pandaman ni Ray, at ang kanyang kalusugan ay nagsimulang bumaba. Nailigtas si Rock mula sa nakakatakot na amoy dahil sinunggaban siya ni Babylon at lumipad sa hangin, iniiwasan ang nakamamatay na usok. Hindi makagalaw si Ray, at sinubukan ng ogre na atakihin at durgen siya, ngunit tumakbo ang rhino patungo sa halimaw at ipinakita ang kanyang lakas at inatake ito gamit ang kanyang mga sungay. Itinapon ng halimaw ang rhino, nasugatan ito, bago tumakbo patungo kay Ray upang salakayin muli. Sinuntok nito si Ray, ngunit tumugon siya gamit ang kanyang sariling espada, pinutol ang mga daliri ng halimaw, na ikinagalit ng ogre. Iniisip ni Ray na hinding-hindi niya matatalo ang halimaw kung palagi siyang mahina, ngunit biglang binato ni Marie ng potion ang kanyang mukha, na nag-aalis ng epekto ng lason sa loob ng 180 segundo. Nagpasya siyang gamitin ang isa sa kanyang mga kasanayan kung saan kaya niyang harapin ang maraming pinsala, kaya tumayo siya at umatake sa halimaw, hiniwa ang kanyang mga binti, ngunit sinisipa siya pabalik ng halimaw. Patuloy siyang umaatake at paulit-ulit din na tinatamaan, nagpapagaling sa kanyang sarili sa pagitan ng mga atake. Pagkatapos bigla siyang inatake ng malaking ibon, na pag-aari ng halimaw. Nagpasya si Rock na gambole ng ibon upang malabanan ni Ray ang halimaw. Si Ray ay natamon ng ilang beses bago ipaalam sa kanya ni Nemesis na handa na ang kanyang pag-atake. Tumalon si Ray sa hangin gamit ang kanyang espada at umatake sa halimaw, ngunit sa huling sandali, umatake ang halimaw gamit ang Furry Blast. Nagagawang harangan ni Ray ang Furry Blast at inihatid ang kanyang espesyal na pag-atake, naganap na tinanggal ang ulo ng halimaw. Laking gulat niya, buhay pa ang halimaw, at sinuntok niya si Ray bago siya makapag-react. Napagtanto ni Ray na ang puso ng halimaw ay nasa kanyang tiyan, kaya naman hindi pa siya namamatay kahit wala ng ulo. Wala ng mga health points si Ray na magagamit para sa mga susunod na pag-atake, at kasabay nito, ang buff mula sa potion ay nawala na. Biglang na-upgrade si Nemesis sa isang level 2 na Imbroth na nagbabago ng hugis sa isang magarbong sibat. Dahil dito nabigyan nito si Ray ng resistance sa lason at pagpapagaling sa sarili, at karagdagang pisikal na lakas. Muli naglabas ng usok ang halimaw, ngunit tinakbo ito ni Ray at sinaksak ang kanyang malaking tiyan. Nagagawa nitong makagawa ng pinsala, ngunit mabilis na nag-regenerate ang halimaw. Muli, napagtanto ni Ray na kailangan niyang gamitin ang kanyang espesyal na kasanayan upang ibagsak ang halimaw. Kaya, umaatake siya sa halimaw, hinahampas siya ng maraming beses hanggat kaya niya habang nakakakuha din ng pinsala. Kapag nakaipon na siya ng sapat na kapangyarihan, sinugod niya ang halimaw at inihatid ang kanyang huling pag-atake, na pinatay ito at inaangkin ng isang espesyal na premyo. Pagkaraan ng araw na iyon, pumunta sila sa guild ng bagong bayan at tumanggap ng bounty para sa pagpatay sa halimaw, na hinati nila sa kanilang mga sarili. Napaamo rin ni Rock ang higanteng ibon, kaya mayroon na silang isa pang hayop sa kanilang grupo.
Mamaya sa gabi, pumunta si Ray sa mga hunting ground at subukan ang kanyang mga bagong bracer, kung saan nakita niya ang isang kakaibang tao na nakasuot ng costume na penguin, na nakakaalam ng kanyang pangalan at may kinuha sa kanyang bulsa, at ibinigay kay Ray ang isang potion. Ang potion, gayunpaman, ay gumagawa sa kanya ng mga tainga ng aso, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo na ang penguin. Kinabukasan, pumunta si Ray sa isang tindahan para makakuha ng bagong gamit salamat sa perang kinita niya. Siya at si Nemesis ay naghahanap sa buong tindahan at sa wakas ay nakahanap sila ng pulang coat para sa kanya, na nagmumukha sa kanya na parang isang ganap na TikTok influencer. Sa kabutihang palad, dumating din si Rock sa tindahan at nagsimulang tumingin sa paligid para sa ilang gamit. Bumalik sa mga piitan, lumabas ang isang leech na sinaniban ng isang bata at matapos saksakin si Ray, lumabas sa katawan ng bata at nagsimulang ipagdiwang ang kanyang tagumpay laban kay Ray bago nagpas siyang tapusin din ang bata, pero naputol ang kamay nito bago pa man niya ito mahawakin. Bumangon si Ray mula sa lupa at nangakong papatayin ang leech. Ngunit ginagamit ng leech ang kanyang espesyal na kakayahan kay Ray upang gawin siyang mahina, ngunit hindi ito gumana. Ginamit ng leech ang kanyang mahika upang lumikha ng undead na umatake kay Ray, ngunit madali niya itong nawasak, na nagpapatakot sa leech. Tumatakbo siya sa labas na takot at gustong magpatulong sa kasamahan. Sinundan siya ni Ray palabas na walang iniwang ruta para makatakas. Sa wakas ay nagpa siya ang leech na harapin si Ray, at gumamit ng isang espesyal na crystal upang lumikha ng isang napakalakas na magical attack na inilunsad kay Ray, ngunit hinironggan lang niya ng buo ang pag-atake. Lumuhad ang leech at nagsimulang magmakaawa tulad ng isang kalunos-lunos na talunan, na huwag tapusin ang kanyang buhay. Ngunit walang narinig na salita si Ray at sinuntok niya ang ulo nito na naihiwalay sa kanyang katawan, at agad siyang namatay. Sina Ray ay pumasok sa mga piitan upang ilabas ang lahat ng mga tao ng ligtas, ngunit sa sandaling lumabas sila, nakita nila ang isang malaking halimaw kung nasaan ang katawan ni Leech. Napansin ni Ray ang isa sa mga bata mula sa mga karwahe na naglalakad patungo sa kanila, at habang sinusubukan siyang salakayin ng halimaw, mabilis na namagitan si Ray at ginamit ang kanyang bracer para maglunsad ng apoy sa kamay ng halimaw, pinatigil siya bago inatake ang mga binti nito at ibinagsak siya sa lupa. Sinabi niya kay Yugo na kunin ang mga bata at tumakas sa karwahe habang ginagambala niya ang halimaw, at agad na sumunod si Yugo. Napansin ni Ray na ang katawan ng halimaw ay muling nabuo, at napagtanto na kailangan niyang tapusin ang laban sa isang mapagpasyang pag-atake. Nakipaglaban siyang muli sa halimaw at sinubukang atakihin ito nang walang anumang pinsala, ngunit biglang nagpasya ang halimaw na sundan si Yugo at ang mga bata sa halip, at sinubukan ni Ray na habulin ito. Inihagis niya ang kanyang sibat sa halimaw, na naputol ang kanyang binti, at ang halimaw ay bumagsak. Sinubukan niyang hiwain ang halimaw, ngunit itinaboy siya ng halimaw bago gumamit ng isang malakas na pag-atake sa kanya. Hinaranggan muli ni Ray ang pag-atake ngunit nasuntok siya ng halimaw. Nawalan siya ng malay at nasa bingit ng kamatayan habang sinusubukan ni Nemesis na buhusan siya ng mga potion, ngunit wala na itong silbi. Nagpa siya si Nemesis na ipagtanggol siya sa abot ng kanyang makakaya, at pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Ray habang si Nemesis ay nag-transform pabalik sa kanyang malaking itim na sibat, at tumakbo siya patungo sa halimaw, inatake ito at nagpakawalan ng kaunting gas para pabagalin ito. Tumakbo si Ray papunta sa halimaw at iniiwasan ang kanyang magic blast bago tumalon sa hangin at ginamit ang kanyang ultimate attack, sinisira ang core nito at pinatay ang halimaw. Marami siyang nakuhang XP mula sa pagpatay sa halimaw, at sumakay siya pabalik sa bayan upang makakuha ng sapat na pagtulog. Kinabukasan, pumunta si Ray sa isang kafe kasama si Nemesis upang mag-almusal at nakasalamuha si Marie doon, na nagbigay sa kanya ng tiket upang tingnan ang paparating na paligsahan mula sa VIP na upuan. Nagpasalamat si Ray sa kanya at tumayo para umalis at pumunta sa guildhouse para kunin ang kanyang pera. Hinati nila ang pera at pinuntahan niya si Sho sa mga kalye. Pumunta sila sa isang silid kung saan sinabi sa kanya ni Sho na pupunta siya para manood ng paligsahan kung saan sila uupo ng magkasama. Pagkaraan ng araw na iyon, pumunta sila sa Coliseum na umaasang makita ang labanan sa pagitan ni Elon Musk at Mark Zuckerberg, ngunit nadismaya noong makita ang dalawang babae na naglalaban. Ang lumilipad na babae ay naglunsad ng ilang magical blast sa babae na Vikang, ngunit madaling hinaranggan ng Vikang na babae ang pag-atake, bago sumugod ang babaeng may itim na pakpak para sa isang sword attack na muling naharangan.
Ang Vikang Girl pagkatapos ay gumagamit ng Rasengan upang atakihin ang babaeng may pakpak na nagpagalit dito at ginamit ang kanyang panghuli malaking itim na pag-atake ng hangin. Sinubukan ng Vikang Girl na gamitin din ang kanyang mahika bilang isang depensa, ngunit natalo siya, at ang babaeng may itim na pakpak ang idineklara na panalo. Sa pagtatapos ng laban, biglang napansin ni Ray si Shaw na naglalakad sa ibaba, kaya tumakbo siya patungo sa kanya at nakita siyang nakikipag-usap sa isang lalaki na nakalayo na costume, na si Figaro pala, na isa ring mahilig sa mga mascots. Sina Shaw at Figaro ay tila matagal nang magkakilala at naging matalik na magkaibigan. Binigyan niya si Ray ng isang espesyal na singsing na magbibigay daan sa kanya upang makipag-usap sa kanila telepathically, at iniwan sila ni Ray upang bumalik sa kanyang upuan. Sa pasilyo, sinubukan ni Ray na sumugal sa susunod na babaeng lalaban, ngunit bigla siyang pinatumba ni Nemesis, at sinabi sa kanya ni Nemesis na huwag nang subokang magsugal dahil masisira ang buhay niya. Pagkatapos, dumadaan ang isang inchik na may kasamang babae. Hinugot ni Ray ang kanyang espada habang iniisip na hinuli ng taong ito ang dalaga. Aatake na sana siya pero huminto siya nang pinigilan siya ni Shaw. Ang nakasuot ng Chinese costume, gayunpaman, ay inatake si Shaw nang walang dahilan. Sa kabutihang palad, si Shaw ay may mga bakal na suot sa kamay at madaling ipinagtanggol ang sarili. Ipinakilala ng umatake ang kanyang sarili bilang si Sanyo, at pinagtawanan si Ray nang mapagtanto niyang akala niya ay hinuli niya ang dalaga. Sinabi niya kay Ray na ang babae ay kanyang alagad at kasalukuyang natutulog, at pagkatapos ay umalis. Sinabi ni Shaw kay Ray na ang pangunahing laban ng paligsahan ay sa pagitan ni Figaro laban kay Sanyo, dahil isa siya sa pinakamalakas na superior sa kalapit na kaharian. Bumalik sila sa kanilang mga upuan, at nagsimula ang labanan. Mukhang match sina Figaro at Sanyo sa larangan ng bilis at lakas, ngunit napansin ni Shaw na si Figaro ay nasa defensive ng mahabang panahon. Biglang gumamit ng magic explosion si Sanyo, na agad namang dinepensahan ni Figaro gamit ang kanyang defensive skill, ngunit isang beses lang niya ito magagamit. Kahit na nadepensahan ito ni Figaro, napag-alaman na nailabas ni Sanyo ang kanyang baga sa kanyang katawan. Sinabi ni Sanyo na pinupunterya niya ang puso ni Figaro ngunit nakuha ang baga sa halip. Tila nasugatan ng malala si Figaro ngunit sinimulan niyang habarin ang kanyang mga gamit, at biglang, ang kanyang lakas at bilis ay nagsimulang tumaas ng husto. Ipinapalam ni Shaw na ang isa sa mga kakayahan ng kanyang imbro ay ang pagiging mas malakas sa paglipas ng panahon. Inilabas ni Figaro ang kanyang superior sword, at ganoon din ang ginawa ni Sanyo. Tumakbo sila patungo sa isa't isa, at nagsalubong ang kanilang mga espada, nang biglang nakita nilang ang espada ni Sanyo ay tila tumago sa dibdib ni Figaro, habang si Figaro ay nagagawa lamang na makapinsala sa kanyang braso. Ngunit biglang, sinimulan ni Figaro na atakihin siya, pinapatay at tinatalo siya sa proseso. Inihayag ni Shaw na ang Imbranak gemstone ni Figaro ay naruroon sa lugar kung saan naruroon ang kanyang puso, kaya naman nakaligtas siya. Biglang tumayo si Figaro sa ring, at tila nagulat ang lahat. Isang boses ang narinig, at tumangala ang mga tao para makita ang weirdo sa costume ng penguin na nakita ni Ray kanina. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang si Dr. Franklin, at tila kilala siya ng lahat maliban kay Ray. Ang bawat manlalaro sa arena ay nagsisimulang umatake sa kanya, ngunit wala sa mga pag-atake ang nakapinsala sa kanya. Biglang may lumipad na ibon palapit sa kanya at nag-transform bilang isang babae na ang pangalan ay Elizabeth, at siya ang prinsesa ng kaharian. Nakatayo si Franklin sa tuktok ng stadium at tinatawanan ang mga manlalaro, na sinasabi sa kanila na wala silang magagawa. Biglang inatake si Dr. Franklin ng isa sa mga lalaking mage na nagpainis kay Franklin, at pinindot niya ang isang button sa kanyang iPhone 14 Pro Max 128GB fully paid in cash. Isang mala-slime na asol na nilalang ang lumabas mula sa manlalarong umatake sa kanya, nilamon siya, at sa loob ng ilang segundo, ang singaw ay ibinuga mula sa slime, at ang manlalaro ay ganap na naglaho, at ang slime ay nawala. Nagulat ang lahat dito, ngunit tinatawanan lamang sila ni Franklin na parang isang masamang kontrabida at sinabi sa kanila na anumang bagay na humawak sa slime ay ganap na nawawala. Isa sa mga manlalaro ang naghagis ng magic attack sa slime, na sumisira sa halimaw, ngunit ang slime ay nagre-regenerate lamang sa sarili at muling tumayo, habang sinasabi ni Franklin na inilagay niya ang mga nilalang na ito sa bawat sulok ng stadium.
Ipinaliwanag niya sa kanila na ilalabas niya ang libu-libong halimaw sa kaharian sa eksaktong 1 oras, at kung gusto nilang pigilan iyon na mangyari, kakailanganin nilang nakawin ang kanyang iPhone 14 Pro Max, or patayin siya. Kung hindi nila siya mapigilan, ang mga halimaw ay pakakawalan at magdudulot ng kaguluhan sa kaharian, pindutin man niya ang button or hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat ng mga manlalaro na nagsimula na ang laro at nawala sa stadium, na ikinagulat ng lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magpanik kaagad, sinusubukang maghanap ng paraan upang makaalis sa problemang ito. Sinabi ni Shaw kay Ray na pakiramdam niya ay maglalaro ng madumi si Franklin, at plano niyang palayain ang mga halimaw kahit na anong mangyari. Lahat sila ay nagmamadali patungo sa exit ng stadium, ngunit ang mga manlalaro sa harap ay napagtanto na mayroong isang barrier na nakalagay sa labasan, at hindi nila ito matatakasan. Ang ilan sa kanila ay agad na sinubukang simulan ang pag-atake sa barrier gamit ang mahika, ngunit biglang, isang hologram ni Franklin ang lumitaw sa harap nila at sinabihan silang mag-isip ng mabuti bago subukang sirain ang barrier. Sa tuwing aatake sila sa barrier, isang halimaw ang ilalabas sa lungsod, at kung masisira ang barrier, bawat isa sa kanila ay ilalabas sa loob ng lungsod. Napabuntong hininga silang lahat dahil hindi na nila masisira ang barrier ngayon. Lumapit si Ray sa barrier at sinubukan itong hawakan, ngunit nagulat siya nang makitang dumaan ang kamay nito nang walang anumang problema. Bumalik ang tingin niya kay Shaw, na mukhang naguguluhan din, ngunit napagtanto niya na ang barrier ay inilagay upang pigilan ang malalakas na manlalaro na dumaan, ngunit ang mga mahihinang nilalang na tulad niya ay madaling makakadaan sa barrier. Nalungkot si Ray sa pang-iinsulto, ngunit agad na sumisigaw sa lahat ng mababang antas na sumulong upang makalaban nila ang puwersa ni Franklin. Isang grupo ng mga mahihina ang lumapit, kabilang si Rock, at lahat sila ay nakatayo sa harap ng barrier, na handa nang lumabas, kung saan nakatayo ang isang grupo ng mga kaaway na manlalaro upang pigilan sila. Bago umalis si Ray, ibinigay sa kanya ni Shaw ang kanyang espesyal na defense item at sinabihan siyang mag-ingat. Naghahanda si Ray na maglunsad ng isang pag-atake, ngunit nagpas siyang gawin ito ng mahinahon, naglunsad ng isang pag-atake. Inilabas niya ang kanyang kamay sa barrier at ginagamit ang kanyang poison skill sa mga kalaban. Ito ay ganap na nagpagulat sa kanila, dahil hindi nila inaasahan ang isang grupo ng mga baguhan na magkakaroon ng mga magic spell tulad nito, at wala silang masyadong dala na mga healing potion. Lahat sila ay nagkakaproblema sa pagharap sa isang lason, habang ginagamit ni Rock ang kanyang rhino at ang phoenix para atakihin sila ng naglalagablab na apoy. Wala silang ideya kung paano haharapin ang Beast Hammer at lubos silang walang kalaban-laban dito. Ang isa sa mga kaaway ay nagsimulang maghanda para sa isang napakalakas na fire magic, ngunit ginagamit ni Rock ang kanyang nullifying magic upang ganap na kanselahin ang kanyang magic, na ikinagulat niya. Ginagamit naman ni Babylon ang kanyang kaakit-akit na salamangka, na nagmamanipula sa mga kaaway na labanan nila ang isa't isa, at nagsimula silang mag-away sa kanilang mga sarili. Sumulong si Ray, pinapatay ang sinumang hamarang sa kanya, ngunit habang hindi siya nakatingin, muling naglunsad ng pag-atake ang lalaking kalaban ng kanyang Fire Blast Magic at iniatake ito kay Ray, na tinamaan siya. Karaniwan, ang isang pag-atake na tulad nito ay papatayin si Ray, ngunit mayroon siyang protective bracer, na nauwi sa pagliligtas sa kanyang buhay. Agad na humarap si Ray at ginamit ang kanyang espesyal na pag-atake sa lalaki, pinatay siya kaagad, at tinalo ang kanilang unang grupo ng mga kaaway. Sa kabilang panig ng mapa, tumatakbo si Marie upang subukang hanapin si Elizabeth na nakilala niya kanina sa isang parke at naging kaibigan. Nakita niya si Franklin na karga siya sa kanyang higanteng lumilipad na stingray, at gamit ang kanyang stealth skill, nagawa niyang gumapang sa likuran ni Franklin bago siya binaril sa leeg. Bago makapag-react si Franklin, mabilis niyang kinuha si Elizabeth, tumalon pababa sa mga gusali, at nagsimulang tumakbo ng buong bilis palayo kay Franklin. Mukhang tuwang-tuwa si Elizabeth na makitang muli si Marie at binigay niya ang iPhone ni Franklin. Dito, napansin ni Marie na nakikita niya ang mga posisyon ng kanyang mga kaalyado, pati na rin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Lumalabas na napakalaking tulong nito, dahil iniiwasan niya ang bawat kaaway na maaaring humadlang sa kanya, pagkatapos niyang tingnan ang mapa at mabilis na tumatakas. Bago tuluyang makalayo, gayunpaman, isang biglaang tunog ang tumunog mula sa device, at si Elizabeth ay naging isang ibon at lumipad pabalik kay Franklin. Sinabi ni Franklin kay Marie na alam niyang siya ang magiging balakid sa kanyang mga plano, at nag-recruit siya ng isang tao upang harapin siya.
May biglang sumabog, at gumuho ang buong gusali. Bumaba si Marie upang makita ang isang ganap na weirdo na may isang grupo ng mga mekanikal na manika ng hayop na tumutugtog ng mga instrumento habang sumasayaw ang mga manika. Inilabas ni Marie ang kanyang baril at naghanda para sa isang todong labanan laban sa lalaki na ito na tumatawag sa kanyang sarili na Veldor. Sina Marie at Veldor ay nagkaharap, at nagsimula ang labanan. Sinubukan ni Marie na barilin siya, at wala sa kanyang mga bala ang makadaan sa sound barrier na nilikha niya. Sa wakas ay nagpa siya si Veldor na maglunsad sa opens iba, at gumamit ng tatlong magkakahiwalay na pag-atake ng tunog ng sabay-sabay. Tumakbo si Marie ng mabilis hanggat maaari upang iwasan ang unang pag-atake bago iwasan din ang dalawa pang pag-atake. Napagtanto ni Marie na kung patuloy itong umaatake sa kanya ng ganito, at palagi siyang nasa defense mode, maaari siya nitong mataaman ng wala sa oras. Biglang huminto si Veldor sa pagtugtog ng musika, biglang kinilabutan si Marie, at may napakalaking tunog ng ultrasonic. Tumingin siya kay Veldor ngunit napansin niya na ang lahat ng kanyang mga manika ay nakatayo pa rin at hindi naglalaro ng kahit ano, na nagpapalito sa kanya. Tumangala si Marie kung saan nakita niya ang isa pa niyang pamilyar na tumutugtog ng piano sa hangin. Sinabi ni Veldor sa kanya na oras na para magpaalam ngayon, at biglang nagsimulang tumugtog ng musika ang lahat ng kanyang pamilyar habang naghahanda siya para sa kanyang huling pag-atake. Isang malaking buhawi ang bomb alot kay Marie, at nang matapos ang lahat, gumawa ito ng malawakang pagkawasak sa lupa na kinatatayuan ni Marie. Iniisip ni Veldor na natalo niya na si Marie at inilabas ang kanyang healing potion, ngunit sa kanyang pagtataka, inatake siya ni Marie mula sa likuran, na naghatid ng maraming pag-atake sa kanyang likod. Mabilis siyang umatras at nagpas siyang gumamit ng panghuling pag-atake kay Marie upang subukang talunin ito, ngunit naglabas si Marie ng isang espesyal na bala mula sa kanyang bulsa, handang tapusin ang labanan. Pareho silang napunta sa isang huling standoff, at pareho nilang ginagamit ang kanilang mga espesyal na pag-atake sa parehong oras. Nang mawala na ang alikabok, nakatayo pa rin si Marie, samantalang si Veldor ay nasa sahig, humihingal ng huling hininga. Lumapit si Marie sa kanya at nang hindi nag-iisip, naglagay ng bala sa kanyang ulo, na tinatapos si Veldor. Dumating si Ray sa kanlurang gate at nakita niya si Hugo at ang kanyang mecha robot na binabantayan ang gate. Umaasa si Ray na si Hugo ay hindi isang taksil, ngunit traidor pala ito. Tinanong niya si Hugo tungkol sa lokasyon ni Franklin, at matapat na sinabi sa kanya ni Hugo na nasa labas siya ng mga tarangkahan na nakikipaglaban sa Royal Guards. Nakakagulat, sinabi sa kanya ni Hugo na malaya siyang dumaan sa gate, dahil gusto ni Franklin na labanan siya ng mag-isa, pero si Rock ay hindi niya hahayaang makadaan. Sumang-ayon si Ray at sumugod sa mga tarangkahan, ngunit binawi ni Hugo ang kanyang mga salita at sinabi kay Ray na dapat silang maglaban sa isa't isa kahit isang beses lang. Sumang-ayon si Ray, at pareho silang umaatake sa isa't isa. Inilabas ni Ray ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at sinisira ang kalaban mula sa loob na iniwan si Ray sa matinding sunog at gutay-gutay na anyo. Si Elizabeth ay nagsimulang pagalingin muli si Ray, habang siya ay ganap na sugatan dahil sa pagsabog, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat. Si Franklin ay tumatawa na parang ewan at pinakawalan ang dalawang malalaking halimaw, na mas malakas pa sa halimaw na kinalaban nila dati. Hindi dito nagtatapos ang katatakutan, habang sinasabi ni Franklin sa kanila ang tungkol sa isa pang bagong iPhone 14 na hindi fully paid, na gagamitin niya para palayain ang lahat ng halimaw sa lungsod. Ngunit nang pinindot niya ang pindutan, nagulat siya nang makitang walang nangyayari. Nagawa na pala ni Marie na sirain ang lahat ng mga itlog na naglalabas ng halimaw sa loob ng bayan, ibig sabihin, sa ngayon, ligtas na ang bayan. Si Franklin, gayunpaman, ay may backup plan at nagsasabi sa lahat na siya ay maglalabas ng higit sa 50,000 mga higanteng halimaw sa lungsod ngayon, at ganap na sisirain ang buong lungsod. Pinitik niya ang kanyang mga daliri na parang siya si Thanos, at lumitaw ang isang malaking kasuklam-suklam, na mukhang dragon at isang gagamba na may kakaibang mekanikal na anyo. Ibinaba ng halimaw ang ulo nito, at ang isang grupo ng mga halimaw ay nagsimulang lumabas mula sa bibig nito, at ipinagmalaki ni Franklin ang kanyang nilikha. Matapos makita ang nakakabaliw na bilang ng mga kaaway, ang lahat ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit muling bumangon si Ray at tinawag ang kanyang kabayo, bago muling binago si Nemesis sa kanyang espada at sinabi kay Franklin na titiyakin niyang matatalo niya ito bago matapos ang araw.
Tumakbo si Ray patungo sa mga halimaw at nagpalabas ng nakamamatay na usok sa mga halimaw, at nagsimulang bumagsak ang mga ito. Ang ibang halimaw ay nagagalit sa kanya at nagsimulang umatake ng mga Hadouken. Naiiwasan ni Ray ang karamihan sa pag-atake ngunit nataman siya sa huli at nahulog sa kanyang kabayo. Habang siya ay nasa lupa, sinubukan ng isa sa mga halimaw na atakihin si Ray ngunit nabaril ito sa ulo, at ang bumaril ay walang iba kundi si Marie. Sinubukan ng isa pang halimaw na salakayin sila, ngunit napakadali itong hinarap ni Ray, habang binaril ni Marie ang isa pang tumalon sa kanila. Parehong naghiwalay sina Ray at Marie at nagsimulang ganap na talunin ang mga halimaw, nang biglang dumating si Rock na may dala-dalang grupo ng mga kaalyado, nakikiusap kay Ray na hayaan silang sumali sa labanan, pumayag si Ray, at ang lahat ng mga manlalaro sa koponan ni Rock ay nagsimulang makipaglaban sa kawan ng mga halimaw ng magkasama, at tila may kalamangan sa labanan. Sa loob ng stadium, habang nakakulong ang lahat sa loob, bumangon si Sho at nagpas siyang ipakita kung gaano siya kangas habang naglalakad siya papunta sa barrier. Pinapatay ang isa sa mga slime, at sinuntok ang barrier para sirain ito sa isang suntok, handa na tulungan ang koponan sa larangan ng digmaan. Galit na galit si Franklin habang tinitingnan ang mga manlalaro na tinatalo ang kanyang mga halimaw, at nagpa siya na maglaro ng marumi sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanyang malaking dragon sa kanila. Tumatakbo ang dragon sa larangan ng digmaan at sinimulang salakayin ang sinumang manlalaro na makita niya, at tinatanggal pa ang isang grupo ng mga manlalaro na nagsisikap na pigilan ito ng magkasama. Binaril ni Marie ang dragon, ngunit naharang ito. Nagalit si Marie at naglabas ng isang espesyal na bala, ngunit nagulat siya, ang dragon ay dumaan lang sa kanya at dumiretso kay Ray. Naghahanda si Ray na harapin ang dragon at itinaas ang kanyang espada, habang ibinuka ng malawak ang bibig ng dragon upang lamunin siya ng buo. Biglang nawala ang dragon, dahil sa pag-atake sa kanya ni Sho na gumamit lang ng 5% ng kanyang lakas. Sinabi ni Sho na personal niyang titiyakin na maisasaksak ni Ray ang kanyang espada kay Franklin sa pagtatapos ng labanang ito, at humarap siya sa mga halimaw. Pagkatapos nito, ganap na pinuksa ni Sho ang mga halimaw sa pamamagitan ng pagpatay sa ilan sa kanila sa isang pag-atake at pinadala ang isang leon sa misyon sa kalawakan. Hindi nangangailangan ng maraming oras si Sho upang wasakin ang anumang halimaw na dumating sa paligid niya, habang pinapatay niya kahit ang pinakamalakas sa mga halimaw sa isang pag-atake lamang. Si Franklin ay tumingin sa kanya mula sa itaas, pinapanood siyang tinatalo ang kanyang mga halimaw. Ngunit si Sho ay hindi natitinag at patuloy na tinatalo ang mga halimaw. Sinisira niya ang bawat halimaw na nasa field, ngunit si Franklin ay hindi natatakot habang siya ay naglalabas ng higit pang mga halimaw. Ngunit sa kanyang sorpresa, mayroong isang grupo ng mga pagsabog sa field, at napansin ni Franklin ang isang higanteng battleship, na tiyak na ginawa nila, habang sinisimulan nitong alisin ang lahat ng bagay sa larangan ng digmaan. Nasasaktan si Franklin na makitang nawasak ang lahat ng kanyang mga halimaw sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na bagay na ito, at sinimulang akusahan si Sho ng pandaraya. Biglang bumaba si Ray mula sa makinang pangdigma, at lumingon si Franklin sa kanya at sinabihan siyang pumunta sa impyerno, ngunit sinabihan siya ni Ray na tumahimik at ibalik ang prinsesa bago niya siya atakihin ng kanyang espada. Sinubukan ni Franklin na mag-trash talk pa, ngunit biglang inatake ang kanyang barkong pandigma ng isa pang battleship, at sa oras na iyon, nakuha ni Marie ang prinsesa at tumakas. Ang makina na pandigma ni Franklin ay nawasak, at gusto nang tumakas ni Franklin, nang biglang lumitaw si Hugo kasama ang kanyang mecha robot at naghanda upang ipagtanggol ang karangalan ni Frank. Naghahanda si Ray na talunin si Hugo, at pareho silang sumugod sa isa't isa habang nakabunot ang kanilang mga espada. Sinubukan ni Hugo na atakihin si Ray, ngunit pumutok ang kamay nito, kaya ginamit niya ang isa pang espadang kamay, na pumutol sa kamay ni Ray. Si Ray, gayunpaman, ay hindi sumuko at sinaniban ni Zoro na may espada sa kanyang bibig, at ginamit ito upang tusokan ang dibdib ni Hugo, na agad siyang pinatay. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Franklin at sinuntok siya ng diretso sa mukha, bago siya sinunog sa lugar at siya ay nahuhulog mula sa makinang pandigma hanggang sa kanyang kamatayan. Nagsisimula ring mahulog si Ray, ngunit iniligtas siya ni Nemesis at ng kanyang kabayo mula sa kamatayan, at siya ay ganap na walang malay. Pagkatapos ng labanan, ginamit ni Lily ang kanyang mahika para pagalingin si Ray pabalik sa kamalayan, ngunit hindi siya sapat na malakas para ibalik muli ang naputol niyang kamay. Naiintindihan niya ito, at ang lahat ay nagtatapos ng maayos sa isang inumin sa isang kalapit na tavern.
Makalipas ang ilang araw, pagkatapos na gumaling ng maayos si Ray, nagpasya siyang magsanay sa pakikipaglaban gamit ang isang braso lamang, at naghanda para sa isang tunggalian laban kay Marie. Kinuha niya ang kanyang espada sa kanyang kamay at sinugod si Marie, para lamang mawala at bumalik sa totoong mundo, kung saan ang taong ito, sa unang pagkakataon, ay nakita kung ano ang hitsura ng aktwal na mundo.